Patuloy daw ang pagpapaganda ngayon sa Manila Zoo. Plano pa raw ng pamunuan na dagdagan ang mga hayop doon. Pero kasabay din ito ang dagdag singil sa entrance fee. May news to go si Jamie Santos. Isa sa dinarayo sa Manila Zoo ang nag-iisang elepante sa bansa na si Mali. Inaabangan maging ang pagkain nito. Pero bukod kay Mali, may 800 o 69 na uri ng mga hayop sa Manila Zoo. Nariyan ang mga tigre, leon, unggoy, ahas at iba't ibang uri ng ibon. Ngayon, pwede pang magpalitrato kasama o kahit hawak ang mga ibon katulad nito. Balak din daw magdagdag ng zoo ng iba't ibang uri ng hayop tulad ng white-handed gibbons at vervet monkeys para mas makahikayat ng mga tao. Manila Zoo being an educational place or educational spot here in Manila, so gusto rin namin makater yung being an educational purpose ng Manila Zoo, which is talaga may educate yung mga bata tungkol sa animals, iba't klaseng animals. Ang grupong PETA o People for the Ethical Treatment of Animals umalma sa planong ito ng Manila Zoo. Kung gusto nilang ayusin yung zoo, ayusin nila ngayon based sa situation ngayon na bigyan muna ng priority yung mga hayop na nakakulong ngayon doon kaysa sa magdagdag pa. Patuloy naman daw ang pagpapaganda sa zoo at kasabay nito ang pagtataas din ng entrance fee. Ang purpose natin is yun nga, unang-una is para makalikom din tayo ng kaukulang pondo para ma-acquire natin itong mga animals na to. And then at the same time, yung tinaas naman natin na from 40 to 100 is still, kung compare natin to sa ibang zoo, medyo mababa, mas pinakamababa pa rin tayo. Ang iba ngang dumayo para mamasyal sa zoo, ikinagulat ang dagdag singil. Happy family. Opo, kamusta po ang pamamasyal? Okay lang, masaya. Kaso lang gastos. Butas ang bulsa. Pero para sa iba, ayos lang basta raw nakikita naman ang pagbabago sa sikat na pasyalan. Natural lang yun dahil kasi ginamit naman talaga dito yung pera na yun. Datihan na kami pumupunta rito kaya alam namin laki ng pinagbago. Jamie Santos, GMA News.